So ngayong araw, gagawa ako ng pinakamalakas na pirate crew sa One Piece. Titingnan natin ang mga best candidates sa bawat crew member. At sa dulo ng video, malalaman nyo kung sino nga ba ang pinakamalakas na captain. Pero bago yun mga pre, kailangan muna natin pumili ng pirate ship na babagay sa kanila. Kasi paano naman sila magiging pirata kung wala silang ship, di ba? Maliban na lang sa kanya. Isa sa magandang option natin dito ay ang pirate ship ng Roger Pirates, ang Oro Jackson. Ang ship nga ng Pirate King ay ginawa gamit sa kahoy na tinatawag na Adam, na kinoconsider bilang the strongest tree in the world. So magandang option nga ang Oro Jackson. However, may dalaw pang ship na kailangan nating i-consider. At isa na dito ang ship ng Straw Hat Pirates, ang Thousand Sunny. Ang Thousand Sunny ay ginawa rin gamit sa kahoy na Adam. Meron din itong Kudi Burst kung saan kayang lumipad ng ship ng mabilis para makatakas. May malakas din ito na cannon para pang-atake sa mga kalaban at marami pang iba. Pero ang ship na mas malakas pa sa Thousand Sunny at Oro Jackson ay walang iba kundi ang Pluton. Ang Pluton ay isa sa mga ancient weapon kasama ng Poseidon at Uranus. Ang Pluton nga mga pre ay isang legendary warship na may destructive power kung saan kaya nitong burahin ang isang island sa isang atake lamang. Sinasabi rin na kung sino man ang makakagamit sa Pluton ay kayang kontrolin ang buong mundo. Alright, meron na tayong ship. Kaya simulan na natin buuin ang pinakamalakas na pirate crew. Disclaimer lang pala na sariling list ko lang po to at pipili din ako ng mga character either dead or alive. Okay, unang-una mga pre, kailangan natin maghanap ng pinakamalakas na navigator para sa ating ship. At ang unang option natin dito ay ang navigator mismo ng Straw Hat Pirates na si Nami. Napakagandang option nga ni Nami para sa posisyon na to. Kasi ilang beses na natin nasaksihan kung paano niya niligtas ang Straw Hat Pirates gamit ang kanyang navigation skills. Also, sa tulong din ni Zeus ay naging mas malakas pa na fighter si Nami. Pero kahit napakagaling ni Nami bilang isang navigator, marami pang ibang navigator na mas malakas kesa sa kanya. Tulad na lang ni Building Snake ng Red Hair Pirates na naging crew member ni Shanks for at least 12 years. However, wala pa tayong gaanong alam sa kanyang abilities. Kaya ang last option natin mga pre ay ang navigator ng Blackbird Pirates na si Lafitte. Si Lafitte ay merong devil fruit na nagbibigay sa kanya ng ability na magkaroon ng pakpak. At sa Marineford, nagawa niyang i-open ang Gates of Justice sa pamamagitan ng pag-hypnotize sa mga Marines. During din sa Warlord meeting na naganap sa Marichua, which is probably ang pinakahigpit na building sa buong series, ay nagawangan ni Lafitte na makalusot ng hindi nila namamalayan. Kaya naman, pipiliin ko si Lafitte bilang navigator sa ating crew. Pero actually, may mas mabuti pa tayong option. At yan ay si Zoro. Kung si Zoro ang magiging navigator sa ating crew, ay paniguradong mahahanap natin kaagad ang One Piece. Pero dahil ayaw ko munang matapos kaagad yung story, si Lafitte na lang muna yung pipiliin ko mga pre. Okay, dahil meron na tayong navigator, kailangan naman natin pumili ng helmsman para sa ating ship. At ang unang option natin dito ay ang helmsman ng Blackbird Pirates na si Burgess. Kinain niya ang devil fruit na Riki Nomi na nagbibigay sa kanya ng superhuman na lakas. Ang isang option naman natin dito ay ang former 7 Warlords of the Sea na si Jinbei, ang helmsman mismo ng Straw Hat Pirates. Sa Wano Arc, nakita natin kung gaano kalakas ang fishman karate ni Jinbei, kung saan tumaas ang kanyang bounty ng over 1 billion berries. However, may mas malakas pa na helmsman kaysa kay Burgess at Jinbei, at yan ay si Shiki the Golden Lion. Si Shiki ay ang captain at ang helmsman mismo ng Golden Lion Pirates. Si Shiki rin mga pre ay isa sa mga naging rival ni Roger. At nung nakapture nga si Roger, pumunta siya sa Marineford kung saan kinalaban niya si Garp at Sengoku ng sabay. So obviously, pipiliin ko si Shiki bilang helmsman natin. Pero paano naman kung masisira yung ship natin mga pre? Well, that's why kailangan din natin maghanap ng shipwright sa ating crew, ang taga-maintain at taga-alaga sa Pluton. Now actually, kukunti lang talaga ang mga pirate crew na may kilalang shipwright. Tulad na lang ni Nogiri Yaino, ang shipwright ng Black Cat Pirates, at si Kaneshiro, ang shipwright ng Arlong Pirates. Pero to be honest, hindi ko talaga sila naaalala. Ngayon lang, habang ginagawa ko to. Kaya ang best option para sa ating shipwright ay sino pa ba? Kundi ang shipwright mismo ng Straw Hat Pirates na si Franky. Yes sir. Siya yung perfect sa role na to. Dahil aside na napakagaling niya bilang shipwright, kung naalala nyo, hawak din dati ni Franky ang blueprint ng Pluton.
So may knowledge na talaga siya pagdating sa Pluton. Bukod doon, malakas din na karakter si Franky dahil sa kanyang cyborg na katawan at sa kanyang mga weapons. So yeah, siya yung pipiliin ko. Okay, ang next na pipiliin naman nating member ay ang magiging doctor sa ating crew. At marami nga tayong mga kandidato para dito mga pre. Unang-una ay walang iba kundi ang doctor mismo ng Straw Hat Pirates na si Chopper. Ang goal nga ni Chopper ay maging doctor na kayang magpagaling ng kahit anong sakit. Although kahit napakagaling ni Chopper bilang isang doctor, hindi ganun kalakas si Chopper compare sa iba nating mga options. Tulad na lang nina Trafalgar Law at Marco the Phoenix. Si Marco ay ang vice captain at doctor ng Whitebird Pirates. Nakita nga natin kung gaano kalakas si Marco sa Marineford kung saan kaya niyang makipagsabayan sa isang admiral. Habang si Law naman ay isa sa pinakamalakas na member ng Worst Generation at malaki rin ang naging papel ni Law sa pagkatalo ni Kaido at Big Mom. Alam kong napaka-debatable kung sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Pero may isang bagay na nagpapaiba kay Law at yan ay ang kanyang Devil Fruit na OP no Mi. Dahil sa kanyang Devil Fruit mga pre, kaya ni Law na mag-perform ng mga imposibleng surgery at iligtas ang mga tao sa kahit anumang injury. Huwag din natin kalimutan na si Law ang dahilan kung bakit buhay pa rin si Jinbei at Luffy ngayon nung muntikan na silang mamatay sa Marineford. Kaya naman, ang pipiliin kong doctor sa ating crew ay si Law. Alright, ang next member na pipiliin natin mga pre ay ang tutulong sa atin para mahanap ang One Piece. At yan ay ang Archaeologist. And yes, alam ko kung sino yung nasa isip nyo. Si Nico Robin, right? Si Nico Robin ay most likely ang natitirang tao sa mundo ngayon na kayang magbasa ng Poneglyph. Kaya napaka-importante ng role ni Robin dahil ang tanging paraan para makarating sa Laugh Tale ay sa pamamagitan ng pagde-decipher sa mga road Poneglyph. Aside dyan, napakalakas din ni Robin bilang isang karakter. Dahil sa kanyang Devil Fruit, kaya niyang baliin ang mga buto ng kalaban at kaya niya ring mag-transform na parang isang demon. Pero kahit magandang option si Robin mga pre, may mas malakas pa kaysa sa kanya. At yan ay si Kuzuki Oden. Although hindi man siya technically isang archaeologist, ang Kuzuki clan ay may kakayahang magbasa at magsulat ng Poneglyph. Napakalakas din ni Oden bilang isang swordman at meron din siyang malakas na haki. To the point na nagkaroon pa nga ng peklat si Kaido. At higit sa lahat, nagawa na rin ni Oden na makarating sa Laugh Tale kasama ang Roger Pirates. Kaya naman si Oden yung pipiliin ko bilang archaeologist natin. Okay, ang next member na pipiliin natin mga pre ay para naman sa long range na mga atake. Ang ating sniper. Marami tayong candidates para dito at isa na rito si Usopp, ang sniper mismo ng Straw Hat Pirates. Ang isa pang option natin ay si Van Ogre, ang sniper ng Blackbird Pirates. Sa Jaya Arc, nakita natin kung gaano siya kagaling na sniper, kung saan nagawa niyang tamaan ang mga ibon mula sa layo na at least 10 kilometers. Kinain niya rin ang Devil Fruit na Waphu no Mi na nagbibigay sa kanya ng ability na mag-teleport. Kaya napaka-overpowered ni Van Ogre bilang isang sniper. Pero para sa akin, may mas malakas pa na sniper kaysa sa kanya. At yan ay si Yasop, ang tatay mismo ni Usopp at ang sniper ng Red Hair Pirates. Sa sobrang galing na sniper ni Yasop mga pre, hindi pa raw nagmimintis ang lahat ng kanyang mga tira. Sinabi niya rin mismo na kaya niyang tamaan ang antena ng isang langgam mula sa layo na 100 feet. May malakas din siyang observation haki. At considering na isa siya sa mga main officer ng Red Hair Pirates, para sa akin, siya ang pinakamalakas na sniper sa ngayon. However, mas magandang option din sana si Soggy King. Pero dahil medyo busy pa siyang kumanta, pipiliin ko muna si Yasop. Alright, 4 na lang yung natitirang member na pagpipilian natin. At ang susunod ay ang ating musician. Yes sir, para may pang sound trip naman tayo. Isa sa mga option natin dito mga pre ay si Scratchman Apu, isang member ng Worst Generation. Nagawa niyang tamaan si Kizaru gamit ang kanyang Devil Fruit ability. Kaso nga lang, ang weakness nito ay kailangan mo lang takpan ang tenga mo. Yun lang. Another option naman natin ay si Bunk Punch, ang musician ng Red Hair Pirates. Pero sa ngayon, wala pa tayong ganong alam tungkol sa kanyang abilities. Kaya ang best option para sa ating musician ay walang iba kundi si Brook.
Bago pa naging member si Brook ng Straw Hat Pirates, ay naging musician na siya sa Rambar Pirates. Plus, during sa time skip, ay naging sikat na rockstar si Brook sa buong mundo na kilala bilang si Soul King. Pagdating naman sa pakikipaglaban, ay napakalakas din ni Brook bilang swordman, kung saan na-enhance niya rin ang kanyang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na magkaroon ng ice power. At syempre, bagay na bagay sa kanya mga pre ang kantang Bink Sake. So yeah, si Brook yung perfect na musician para sa akin. Okay, so far, napakalakas na ng mga napili nating crew members. Pero syempre, deserve din nila ng magaling na chef. At hindi lang basta magaling, kundi malakas na chef. Isa sa mga option natin dito mga pre ay si Redleg Zeph, ang head chef at may-ari ng Baratay. Siya rin ang former captain ng Cook Pirates. Yes sir, Cook Pirates. At kilala rin siya bilang isa sa pinakamahusay na chef sa buong mundo. However, may mas magaling at mas malakas pa kesa sa kanya. At yan ay walang iba kundi si Sanji, ang chef mismo ng Straw Hat Pirates. Kaya nga ni Sanji na magluto sa kahit anong ingredients at napakalakas niya rin bilang isang character. Especially nung na-awaken ni Sanji ang kanyang Germa abilities, kung saan nagawa niyang talunin si Queen. Pero may isa pa tayong option para sa ating chef na possibly mas malakas pa kay Sanji. At yan ay si Lucky Ro, ang chef ng Red Hair Pirates. Pero since hindi pa natin alam ang buong lakas at abilities ni Lucky Ro, for now, pipiliin ko muna si Sanji bilang chef ng ating crew. Okay, dalawa na lang ang natitira. At dito tayo sa ating Vice Captain. Sino nga ba ang pinakamalakas na Vice Captain mga pre? Well, napakarami nating candidates para dito. Andyan si Zoro, Killer, Marco, Ben Beckman at marami pang iba. Pero isa sa maituturing nating pinakamalakas na Vice Captain ay si Dark King Rayleigh, ang Vice Captain ng Roger Pirates. Maraming beses na rin nating nakita si Rayleigh na nakikipaglaban. During sa kanyang prime, nagawa niyang pigilan ang atake ni Marco gamit lang ang isang daliri. At kahit na matanda na si Rayleigh ngayon, ay napakalakas niya pa rin. To the point na natakot pa nga sa kanya si Blackbeard. However, may mas malakas pa na Vice Captain kaysa kay Rayleigh. At yan ay si Whitebeard. Yes sir. Kung hindi nyo pa alam, bago pa nabuo ang Whitebeard Pirates, naging member muna si Whitebeard ng Rax Pirates na tinuturing bilang pinakamalakas na pirate crew. During rin sa kanyang prime, kinalaban niya si Roger sa loob ng 3 araw. Aside na meron siyang malakas na haki, sa tulong ng kanyang Devil Fruit na Gura Gura no Mi, kaya niyang lumikha ng malalakas na vibration at lindol. Sinabi pa nga ni Sengoku na kaya ni Whitebeard na wasakin ang buong mundo. Kaya naman, pipiliin ko si Whitebeard bilang Vice Captain natin. Alright, sa wakas, dito na tayo sa panghuling member, ang pinaka-importanting member sa isang pirate crew, ang Captain. Ang Captain mga pre ay dapat ang pinakamalakas sa lahat dahil kung hindi siya re-respetuhin ng kanyang mga crew members. So ang unang option natin dito ay ang 4 Emperors, ang kinoconsidered bilang pinaka-notorious at pinaka-malalakas na mga captain sa buong mundo. Pero ang mas malakas pa kesa sa 4 Emperors ay walang iba kundi si Goldie Roger, ang captain ng Roger Pirates. I mean, siya yung Pirate King mga pre. So obviously, siya na yung pinakamalakas, 'di ba? Well, actually, may mas malakas pa na captain kaysa sa kanya. At yan ay si Rax D. Sebek, ang captain mismo ng Rax Pirates. Ang rason kung bakit sinabi ko na mas malakas pa si Sebek kaysa kay Roger ay dahil during sa God Valley incident, kinailangan pa ni Roger ng tulong ni Garp para lang matalo si Sebek, which is nagpapakita kung gaano talaga kalakas si Sebek. Pero sad to say, hindi si Sebek ang magiging captain ng ating crew. Dahil ang karapat-dapat na maging captain ay walang iba kundi si Joy Boy. Si Joy Boy ang kauna-unahang naging pirata at ang itinuturing na pinakamalakas na nabuhay sa mundo ng One Piece. Before kay Luffy, si Joy Boy ang nagmamay-ari ng Hito Hito no Mi model Nika. At siya rin ang dahilan kung bakit may One Piece ngayon. Like seryoso. Ang One Piece na natagpuan ni na Roger sa Laugh Tale ay ang great treasure na iniwan ni Joy Boy. In terms naman sa kanyang power, sa chapter 1122, spoiler alert, nakita natin kung gaano kalakas ang haki ni Joy Boy. Dahil sa kanyang napakalakas na haki, bumalik nga sa normal form ang mga Gorosei. Sinabi pa nga ni Brogy kay Luffy na hindi raw si Luffy ang main character sa mundo ng One Piece, kundi si Joy Boy. Although kahit konti pa lang ang alam natin kay Joy Boy mga pre, siya ang karapat-dapat na maging captain sa ating pinakamalakas na pirate crew.
Ikaw, sino ang pinakamalakas na pirate crew para sa'yo? I-comment mo na lang yan sa baba para malaman ko. Dahil kung hindi, sisigaw ako ng malakas.